Magandang araw sa ating vlog. Ano na? Mag-aalas 3 ng hapon. Kami nakapagtanghalian na. Actually, nakapagmerienda pa nga eh. Pero yun, dito lang sa bahay. Para makatipid-tipid naman. Anyway, meron tayong sideline ngayon. Yan. Nasimulan ko yung sideline kaninang umaga. Yung kaibigan ni Teens, nag-expire kasi yung lisensya. May trabaho siya dito sa nearby town, mga 20 miles ang layo. So, hindi siya ngayon makapagmaneho kasi hindi pa siya nakakapag-renew. Pero, yun, tinanong ko naman siya kung pwedeng i-vlog natin na kasama siya. Mai-interview natin siya. Ano siya ngayon dito sa US? H1B visa card holder yon. Tatanong natin yung naging pathway niya. Tapos, Pixar, ka. Saglit. Yun yung si Pixar. Bagong gupit, oh. Ginupitan siya ng kanyang nanay kagabi. Ay, kahapon, yan. Makikita nyo naman sa screen yung highlights nung paggupit. Tapos ako, sabi ko ayoko muna magpagupit. Gusto ko munang enjoyin na humaba-haba ng onti yung buhok natin dahil alam nyo naman, ang buhok natin ay manipis na at mabagal ng tumubo, or yung iba nga, di ko alam kung may tumutubo pa eh. Sinabi ko na rin to sa ibang vlog, yung hiwa ng buhok ko, mapaglin lang yan. Kino-cover ko na lang yung dito para matakpan yung manipis na part. Okay. 17 miles. 17 miles, 23 minutes ang ating biyahe. So, dito tayo sa nearby town ng Taylorville, no? Which is Pana, Illinois. So, dadayo tayo. Tsaka doon nag-work si... Siya nga pala, sabihin ko na ba yung pangalan? Mamaya na lang. Para naman formally ma-introduce ko siya sa inyo. So, friend siya ni Teens na under the same agency, Grandison. Pero yon, mamaya na nga ako magsasalita. Mas maganda kasama siya yung introduction natin sa kanya. So anyway, yon. Weather natin ngayon for the past days, yan, umiinit, panay araw. Good sign, pero syempre umiinit. Magulo talaga, no? Ngayon, hinahanap ko yung lamig. Pero pag malamig naman, hinahanap natin yung init. So, hindi natin alam no? Ano ba talaga gusto natin. Anyway, yun, biyahe na tayo. Till May 30, it's a deal. Deal saan? Target. Pero old models, right? Wait, Not the new ones. Impossible na $30 lang yung mga... This iPad. Oh, ano lang yan? Old model na yan ng iPad. Your iPad is the latest model eh. Ayun. Okay, so start na ng ating biyahe. Yan, dito nga pala sa Taylorville. At papaligiran din tayo ng mga lake. Maraming mga lake dito. So soon, puntahan natin yung mga yan. Yun, minsan, bisitahin natin. Nakita na namin ni Teens at ni Pixar, pero hindi rin kami nagtagal. Parang sinulyapan lang namin. At yung nag-DoorDash ako, doon ako napadaan. Kasi meron din mga residential doon eh. Ang gaganda ng bahay, yun. Makikita nyo yung ibig kong sabihin. Maggagawa tayo ng isang vlog para doon. Para makita nyo. Okay, so meron pa tayong 7.5 miles. Haba-haba pa to, 12 minutes. So mag-shoutout muna tayo kay Joseph Ako of Abu Dhabi. Yan. At bukod sa shoutout niya, meron siyang dagdag katanungan about dito sa Corolla Cross, kung ano daw bang nagpa-decide sa amin at ito ang napili namin. Also,
kung AWD, meaning all-wheel drive daw ba ito, at ano ba ang mga advantages nito pagdating ng winter time, meaning pag snow, no? So unang-una, kaya napili namin ang Corolla Cross. Hindi talaga specifically Corolla Cross. Ang first option talaga namin is ang brand ng Toyota. Kasi sa experience namin, lalong-lalo na sa Pilipinas, talagang subok na sa amin ang Toyota, no? Toyota rin po yung kotse namin sa Pilipinas at kahit kailan hindi ko kami binigo, hindi kami anong tawag doon? Hindi kami nasiraan, hindi pumalya, parang ganon. Basta kasama rin naman doon yung tamang pag-aalaga, no? Kasi pag hindi mo rin naman inaalagaan ang kotse mo, kahit ano pa yung reputation ng Toyota or kahit anong brands na yan, papalya at papalya yan, no? Pero again, based sa experience namin, subok na ang Toyota para sa amin. Kaya yun talaga ang first choice namin. Ang naging second choice namin is either Honda or Nissan. Yan. Pero Toyota talaga kami nakafocus. At yung una nga naming nakita is Toyota Corolla na sedan. Sa Pilipinas kasi Corolla Altis siya eh. Dito walang name na Altis, Toyota Corolla lang. Pero naisip namin ni Teens na medyo mababa ang sedan at medyo talo siya pagdating ng snow, no? So napili namin yung mga ganito, yung mga compact SUV. Ito ang tawag dito eh, compact SUV. So all-wheel drive po ito. At ano bang advantages ng all-wheel drive sa snow? So base sa na-research ko, ang all-wheel drive, maganda yung traction niya sa mga snow, sa mga snow na daan, no? Tsaka lahat ng gumagana, kaya maganda rin yung hatak niya compare sa mga rear drive lang or ewan ko lang sa four-wheel drive, no? Alam ko may difference yung dalawa eh, si four-wheel drive at si all-wheel drive. Yan. So ayun, yun ang reason kung bakit Corolla Cross yung napili namin. And also yung budget, di ba? Mas cheaper kasi to versus sa RAV4 or sa Highlander. Yun na kasi yung sumuwak sa budget namin. Kaya yun, not bad for a first timer po dito sa US kasi nag-research naman po kami. At again, kahit anong Toyota cars po, para sa amin, ang opinion namin, kahit anong Toyota cars ang mapili namin, yan, subok na yan para sa amin. Yan. Okay, so minessage na natin, naantay na lang natin siyang lumabas, magka-clock out lang daw siya. Ayun, so yun, tanungin natin anong mga naging requirements niya or paano siya nakapunta rito sa US as physical therapist at paano siya nakakuha ng H-1B working visa. Yan. At bakit hindi EB3 visa tulad nung naging pathway namin. Ayun. Tayo natin. Yan. Kailangan mabanggitin mo yung Grande Zone. Oo, mas maganda nga eh. Marami nagtatanong kasi sa agency ni Teens. So, same lang din naman kayo. Ayun, teka. Sinet ko na rin sa Sa ano kuya? Sa bahay DMV. muna. Bahay muna. Kasi andun yung papers. Dumating Okay, na. so, teka. Exit, ayusin natin. Ayan. Okay na. Yan. Okay. Ito. Pakilala ko ulit. Nasama ko na siya sa vlog dati, yung nagkainan kami sa Chinese restaurant. Mga friends din ni Teens na iba. So, ito si Liza. Yan. Nahihiya daw siya. Pero, tayo lang nandito eh. Anyway, sandali. Tama ba yung... alam mo, nahihirapan ako minsan pag... Sige, turo ko sa'yo kuya. Hindi, okay na. Ito naman yung lagi kong way. O, di ba pag sa Google, pag nakapark ka, hindi niya alam kung left or hindi right. pa siya pumupwesto sa saan kanya palilikuin. Hindi, okay na, nagets ko na. So, ayun. Si Eliza nga pala, siya ay physical therapist dito sa Illinois.
Correct mo ako kasi na-brief niya na ako eh. Para at least, konti na lang sasabihin mo. Sige. Siya ay physical therapist dito sa Illinois. Ang naging pathway niya papunta rito sa Amerika is through H-1B working visa, di ba? Oo, working Ayun. visa. Ini-sponsor siya ng mismong agency, which is same sila ng agency ni Teens na Grandison. Yan. Ipa-flash ko sa screen yung Facebook page ni Grandison para sa mga nagtatanong saan mahahanap. So, si Grandison hindi lang nursing yung nire-recruit nila para magtrabaho dito sa US, kundi yung tulad niya rin na physical therapist. Pero yung iba hindi ko na alam, no? May alam ka pa bang ibang Parang PT and nurse lang yung alam ko. PT and nurse lang niya alam niya. Yun. So yun, si Eliza nga pala. Ano pa bang mga natanong ko sa iyo kanina? Ikaw na nga. Ang tanong ko na lang, paano ka pala nagsimula? Paano mo nalaman pala si Grandison na Kasi Matic, naman siya physical therapist naman siya So, paano mo nalaman lang. si Grandison? Yan. Nirefer lang din ako ng friend ko na try ko mag-apply Okay. dun sa Grandison. So, Tapos, nalaman mo si Grandison, nagpapadala ng mga sa US, di ba? Ayun. So, nag-try daw siya and then, paano ka nagsimulang mag-try? As in, pag nag-apply ka sa Grandison, meron silang parang entrance exam. Pag napasa mo yung entrance exam nila, kunin na lang parang student nila para mag-review ng NPTE. okay. Doon na yung start. So, yun yung naging start ko bago MPTE means, National Physical Therapy Examination. kumbaga sa nursing, yun yung nila, NCLEX. NCLEX, Ayun. So, yun yung equivalent na NCLEX, NPTE. So, si Grandison daw, kailangan mo mag-review sa kanila, no? Sa kanila. And then, magre-review ka sa kanila ayun yung pag nag-sign up ka ng kontrata sa kanila. Oo. So, yung kontrata kasama sa pagre-review ni Grandison sa kanila, at the same time, pag natapos mo yung review, di ba may review? May mga mock exam sila, di ba? Oo, may ganun. Tama Yun. yan. Pag may mock exam, yung mock exam nila, kailangan maipasa nila, of course. And then, Para ma-endorse. if na-feel ni Grandison na ready na siya for NPTE, i-endorse na sila. Yun. So, si Grandison daw, hindi sila basta-basta nagpapatake sa students nila ng NPTE. Oo, If okay. they feel hindi ka pa ready. Oo. Yun. So, Parang i-prepare ka nila ng 200%. yan, oo, tama. Ipe-prepare ka ni Grandison talaga for the NPTE. Kasi syempre, hindi rin biro, no? Mas po, mahal. Tapos, lahat ng expenses, yung review, NPTE exams, papeles, sagot ni Grandison. Tama? Ayun. Pero syempre, ang kailangan mong isukli sa kanila is ipasa mo yung exam, di ba? Ayun. Pero siya, parang di na naman mapahiya si Grandison. Tapos, pag naipasa mo yung NPTE, ano yung next step? It's either ipapadala ka nila. Sa case ko kasi, nag-DPT pa ako. Nag-masteral pa ako. So, Okay, ano naman yung difference ni DPTE sa hindi magdi-DPTE? pag hindi ako nag-DPT, Oo. DPT lang, DPT pala. pag hindi ako nag-DPT, yung visa ko is magiging EB3. Kailangan ko mag-TOEFL. Okay, So, so since may doctorate ako, may masteral ako. Or doctorate. DPT means Doctor of Physical Therapist. doctor for physical Physical therapy, therapist. yeah. So, nagmasteral pa siya for DPT para yung maging pathway niya is EB2. EB2. EB2, Oo. yon. Kasi talagang kontra ko EB2 talaga. So, sa mga current nurses dyan sa Pilipinas na nag-aantay ng kanilang priority date for EB3, yun yung pwedeng maging pathway niya for physical therapist kung hindi siya magma-masters. Pero since nag-masteral ka pa, which is sagot pa rin ni Grandison. Oo, pero binabayaran ko yun ngayon sa kanila. Ngayon may work na ako. Pero sila yung sumagot. Kumbaga, sinagot ni Grandison yung masteral niya and napakatalino kasi neto eh. Syempre, naipasa niya. Di ba? So, yung naipasa niya, nag-lottery, di ba?
Oo. So, at ibang storya naman yung lottery. So, yun yung way ko kung paano ako nagkaroon ng working visa sa working lottery. visa. So, wala pa tayo sa H1B So, nagkaroon na siya ng doctorate degree, di ba? Sa Pilipinas. Noon ako mabunot yung lottery. Bago yung... Yung lottery ba is for EB2? No, for working visa yun. For working visa? Hindi yung doctorate. For EB2 na yun. Oo, for EB2 nga, yung doctorate. So, nag-EB2 pa siya, pero bakit mo pala chinoise na mag-EB2 samantalang pwede ka pala for EB3? Anong... And then, nag-masteral ako. At choice mo din talaga mag-masteral? Kasi, Oo. ano ba, parang, kasi hindi mo na kailangan mag-TOEFL, ganyan-ganyan. Tapos, parang Siyempre, mas malaki sweldo ni masteral. hindi din. Hindi rin. Hindi, siguro sa papel lang, mas hindi ganun kadami yung requirements kung EB2. But at the same time, nakapag-DET ka na, ganyan. So, mas less ang requirements si EB2 Feeling versus ko. EB3. Feeling ko. Oo, Kaya siya parang nag-masteral. Pero, sisiw lang sa kanya yung masteral. Hindi, di ba? pero current kayo ng EB2. Yun nga. Mm-mm. Yun pa yung isang advantage. Yun pa lang advantage ni EB2. So, okay, ganito. Sorry kung ako yung dakdak ng dakdak. Okay lang. Hindi kasi nahihiya nga siya. So, ako na yung para less talk siya. So, yung pumasa siya ng NPTE. NPTE, nag-take pa siya ng masteral. Yan. Para ang maging pathway niya, EB2. EB2. Pero yung time kasi na yon, few years ago, hindi pa current yung sa visa bulletin ni EB2, di ba? So, kung hindi pa current, nasa Pilipinas lang siya. Tama? Nag-aantay lang siya mag-current. Very uncertain naman every month yung visa bulletin. Di mo alam kung magka-current ka or magre-retrogress, di ba? So, nag-aantay ka pa sa uncertainty. Tama? So, nag-lottery ngayon si Grandison. May lottery pala si Grandison, may ganun pala sila. At wala ba sa nurse? Wala ba nabagit sa atin? hindi ko nga alam kay Teens, tatanong ko rin yung lottery for nurses. Pero kasi sa nurses, matik EB3 na nga, di ba? Hindi ko alam kung may masteral pa ba ang may masteral pa ba ang nursing? Hindi ko alam eh. Parang yun na yun eh, di ba? Anyway, si Grandison may lottery pala. So yung nag-lottery si Grandison, yan, na isa siya sa nabunot. So, hindi lang naman isa yun marami silang nabunot, nagla-lottery. Tapos yung lottery na yon, chance mong makapunta na agad ng US via H1B working visa. Yan. Kaya siya nandito ngayon. So, habang nandito siya ngayon, nagtatrabaho na siya as H1B working visa, nag-gain na siya ng experience, sumisweldo na siya, nandito na siya sa Amerika, at the same time, pinaprocess yung EB2 mo. Yun, ang galing. Samantalang yung mga nasa Pilipinas na under EB3 pathway, dun sila sa Pilipinas nag-aantay, di ba? And yun nga, very uncertain. Tapos, mas maraming requirements versus EB2. Feeling ko. Feeling niya. Feeling niya. Tapos, si EB2 nga, yun nga, ngayon, yung nag-ano na ng visa bulletin, current siya ngayon. Ang meaning pala ng current is yun na pala, ayun na yung inaasikaso. Yun yung term sa mga visas yung current. So, habang nandito siya ngayon, nagkakasundo lang natin, kakatrabaho niya lang, inaasikaso na rin yung EB2 niya, which is, si EB2, pathway siya for permanent residency, tama? For green card, yan. So, yun yung naging pathway niya kung bakit siya nandito. Yung sweldo, wag na natin pag-usapan. Ano na yun? Anong tawag doon? Confidential na yun sa kanya. Pero once na nag-EB2 ka, nakuha mo na yung green card. Ay, ito pala. May kontrata pala siya sa Grandison for 5 years. At walang buyout? May buyout? Hindi ko alam kung yung may buyout. Hindi ko matandaan. Hindi niya matandaan kung may buyout yan. Pero sa ngayon, happy ka naman eh, no? Happy naman ako. Sa ginagawa mo. Yun. So yun, yung current sweldo niya, may cut si Grandison, tapos 5 years ang kontrata niya. So you're on your first year, di ba? Ino-honor mo yung kontrata mo.
So last year lang siya nakapunta rito sa US via H1B. Tapos pala yung latest news about yung news about na hindi ka pa permanent resident at gusto mong magpaasikaso ng green card, 'di ba? Kailangan mong umuwi. Yun yung kumakalat na balita. Sabi naman ni Eliza, hindi kayo damay, no? Safe sila, safe. Hindi naman daw. Hindi naman daw namin need umuwi. Inassure naman sila ni Grandison na safe naman yung status nila. Tsaka yun, tulad din nung in-explain ko before, hindi pa naman siya talaga siya talagang ini-implement or ini-enforce. Kasi may mga pa yan pagtatalunan pa yan sa Congress and Senado Kumbaga parang gano'n. Sa parang parang same law pa din. Yun pa rin naman yun. Parang mas strict lang ngayon. So yun yung naging yun yung naging pathway niya dito sa US. Tapos inaasikaso na rin yung for permanent residency niya. Okay, ang next question, bakit napaso yung lisensya mo? Yan. Bakit Bakit mo ba ako sinundo ngayon, kuya? Bakit hatid sundo siya ngayon? Ito, disclaimer. Disclaimer. Hindi siya ang magbabayad sa akin ng sideline kong ito Yung agency niya. Hindi, kasi kung siya yung nakiusap, syempre ililibre na natin, kaibigan natin to Hindi natin sisingilin. Pero dahil sisingilin niya si Grandison, syempre kukunin na natin yun. Sideline na natin to Ayun. Para may pang merienda kami ni Pixar. Oo, di ba? Hindi kasi di ba nag-apply ako ng extension para sa working visa. Teka pala, as H1B status pala, paano ka nag-apply ng lisensya? Anong requirements hiningi sa'yo? Sa DMV? Oo, sa DMV. Yung Yung employment mo? Oo. Yung Diba? ka lang, kuya. Yung dito, I-79. Yung paper ko lang. Nakalimutan ko yung pangalan. Yung basta form. pang working visa. Pang working visa. Oo. Yung form pang working visa at the same time passport, di ba? Passport. And proof of address? Wala. Kailangan ng proof of address. Oh, yun. Proof of address. Yun. Kasi di ba sa aming Sa inyo. green card holders, green card, passport yung time. Ay, hindi na pala. Green card lang, proof of address, and social security number. So, sa'yo, ulitin ko. Yun din. May social security number ka, di ba? Oo, meron din. Ayun pala, social security number, proof of address, and then yung I-1 something form Nalimutan ko yung... for working visa. So, tapos yung nabigyan ka ng driver's license, ilang months lang yon valid? Parang kailan ba? Parang 6 months lang. Kasi inintay yung approval ng extension ng visa ko. Kaya ganun lang ka-ikli. Okay. So ngayon... So nakadepende rin yung pagbigay sa'yo ng license sa working visa mo? Oo, sa working visa mo. Oo. Kasi kailangan nila makita kung hanggang kailan ka magsistay sa lugar na to. Okay. Nakalagay kasi doon kung sa working visa mo, doon sa papel mo nakalagay lang kung hanggang kailan yung validity nun. So yung pagdating mo dito sa US, 6 months lang muna nilagay. So nag 6 months din si driver's license. Oo. Ayun, so 6 months, napaso na yung 6 months niya. Pero ang tanong, bakit hindi ka nakapag-renew? Kasi yung late dumating yung yung approval ng extension ng visa Ayun. ko. So kaka-deliver lang sa bahay today. Pero kahapon hindi niya naman fault. So sabihin na nating hindi fault ba ni Grandison? Hindi naman, no? Na-late lang yung approval? Na-late yung approval. Sabihin na nating fault na rin ni Grandison. Na-late, pero naman, sinalo naman siya ni Grandison by paying nga itong service niya ngayon. Nakinabang pa ako, di ba? So, good job, Grandison. Nagkaroon tayo ng additional side hustle, di ba? Oo. So, ayun, padating na yung mo. Nasa bahay na. Ayun, napadala na. Overnight lang. Ganun. So, kaya pala pupunta kami ng DMV ngayon. Samahan ko siya para... Ma-renew ko yung license ko. So, kung na-renew ngayon, pwedeng tomorrow... Makapag-drive na. Makapag-drive na. Ayun. O, tatagalan ko na lang para next week. Hindi, joke lang. Para mahatid ulit kita bukas at makapag-sideline tayo. Hindi, joke lang. Habulin natin. Hanggang anong oras ba yung DMV? Hindi ko alam. 5. So, 5. Na-renew lang naman ako. So, goal ko lang makarami. Ayun. So,
mayroon ka pa bang i-add? Kasi wala na akong naisip na tanong eh. At least nakapag-share tayo doon naman sa mga physical therapists sa Pilipinas ha, na gustong makapunta rito. So again, nanalo siya sa lottery ng Grandison, which is meron palang ganon. So yung mga hindi nanalo sa lottery, nasa Pilipinas ngayon, inaantay nila yung priority date nila Okay maging lang current. din. Oo. At least pagdating nyo dito, ano, Oo, green ang card na kagandahan kayo. naman sa EB3, pagdating naman nila dito, green card din naman agad. Oo. Ang naging difference lang naman nila is Napaga lang. napaaga siya mapunta rito at kumikita na siya ng dolyares. Yan. Ayun. Pero yun nga, syempre, kailangan mo pang asikasuhin yung mga papers mo kasi nag-apply ka pa lang ng ano. Hindi, lahat naman eh. Kahit Oo. naman sa EB3, doon, asikaso kami, Oo. waiting, yun. Ang kagandahan nga sa'yo, nandito ka na. Mm. Di ba? Tsaka nga, nag-gain ka na ng experience. Alam mo na. Oo. Di ba, sa Pilipinas, clueless ka eh. Ano ba yung working conditions na papasukan mo? Totoo, iba. Di ba? At tapos, naririnig mo lang yung mga storya ng mga nurses or PT sa dito. Mm. Pero iba talaga pag first hand mo na experience eh. Di ba? Masaya. Masaya, pero... Oh, yun, tanong ko, masaya ka naman sa... Oo, masaya naman ako. Pero ano, na-overwhelm mo kasi sa Pilipinas, yung pasyente mo, pag PT ka siguro mga 8 lang sa isang araw, di ba? Yun, di ko alam yung sinishare mo ngayon. Pero dito kasi per hour. 1:8 sa Pilipinas, ang ratio. Marami na yun, yung 1 yung 8 na yun siguro marami na yun. Sa Pilipinas. Minsan, Oo. in treatment kasi sa Pilipinas, like, example, 1 hour, isang patient, 1 hour. Ah. Dito, Ikaw, dito? nakaka-15 ka, 16 ka, 7 So, hours double the number. Oo, kaya mapagod, parang ano, Oh, ganun pala. sa mas maraming documentation. Dito, mas maraming documentation. Parang yun talaga yung pinaka ano. Pero syempre, ang layo naman ng sweldo. Malayo naman Oo, talaga. malayo yun. talaga sweldo, di ba? Kaya lahat talaga nangangarap na buhay pa rin yung American dream eh. Kahit na may mga kumukontra na hindi na daw yung US tulad as before, di ba? Pero dami pa rin talaga gustong pumunta rito eh. Ayun. Para syempre, mabago yung fortune ng buhay mo. Or ano. Pero malupit to. Masteral to. Ano. Hmm? Diba? So ito, di ba pwede ka maging director sa mga yan? Mas mapapabilis dahil maganda yung credentials mo. Hindi. Yung DOR naman namin, yung director of rehab naman namin, hindi naman nila kailangan Wala ring mag-DPD, requirements, hindi so. naman. Siguro more on experience mo siguro sa... Dito ba sa US, pag yung credentials mo mas maganda sa isa, kinikilala ba nila? Or, di ba kasi sa Pilipinas, yun ang kailangan natin eh. Dapat, ang dami mong title, ang dami mong ano eh. Feeling ko iba kasi yung sample ng ano, yung DOR ko, ano sila, PTA or OT, kung mag-assistant sila, may yung ano na, physical therapy assistant sila, pero matagal na sila Oo. dito. So, hindi. Para sa akin, hindi nakabase. Sa field ko. Oo, sa field mo, PT, sa oo. PT. Ayun. Ayun. Yung kinatins nga, ang onti lang nilang RN, more on ano daw sila dun eh, ano ba yan? CNA pala. CNA, oo. CNA or LPN. Yan. Parang sa atin ano yun, di ba? Parang caregiver like. Parang yun yung mga Oo. lower nila, no? Ganun. Parang Ayun. dito ata bago ka mag-nurse, kailangan mo mag-CNA. Okay, so nahatid na natin. Nag-overheat yung phone ko, kaya biglang naputol. Pero anyway, okay na din daw yun, sabi ni Eliza. Nahihiya na daw siyang humarap sa camera. Kaya yun, hindi na rin natin itinuloy. Kumbaga, pasalamat na lang tayo na pumayag siya sa brief interview na ginawa natin. Yan. So, at least may idea kayo kung yung mga tulad ng sitwasyon niya, nagka-idea kayo paano yung naging pathway niya, ano yung baka pwedeng applicable din sa inyo, di ba? So, ayun, nahatid na natin siya. Tapos sinamahan pala natin siya sa DMV. Kasi nakuha niya na daw pala via mail yung ano niya, yung papeles na extension ng visa extension approval para makapag-apply rin siya sa DMV ng kanyang extension din ng lisensya. Kaya bukas hindi na tayo makakapag-sideline sa kanya dahil
na-renew na yung lisensya niya. Ine-expect niya kasi yung i-mail yung visa extension niya from the agency itong weekend. Kaya kinontrata niya na agad tayo until tomorrow. Kasi may pasok din siya ng Sabado. So yun, tomorrow hindi na. Kaya sayang. Hindi, joke lang. Pero yun, at least nakatulong tayo. Nakatulong na tayo sa kanila. Kumita pa tayo, 'di ba? Okay, so hindi ko na natapos yung vlog kagabi. Pag uwi ko ng bahay galing DoorDash, yun. Gumawa ako ng, ito nahaba ng listahan ko. Gumawa ako ng listahan ng i-shoutout natin, and then nakaramdam na ako ng pagod, tapos itinulog ko na lang. Parang wala na akong energy gawin yung shoutout. Pero ngayon, yan, nakatulog tayo ng maayos, refresh na tayo, tapos nakapagtanghalian pa tayo. Actually, alas 12 na ng tanghali. So, yun. Bago natin i-close yung vlog, mag-shoutout na ulit tayo. Tsaka, yun, may isa sa mga shoutout nito in between, may mga ibang tanong, no? So, sasagutin din natin. Okay, so yung unang shoutout natin is si Tad Sebastian. Shoutout daw kay Jorty Boy, Jordan Langomes at si Tom Metrillo. Yan. Tinatanong niya, ano daw yung cookies na binibili namin sa Walmart? Wala na akong sample eh. Naubos na kasi namin. Pero ano yun, yung Kibler double stuff na cookies, yung chocolate, yung filling. Yan. Tingnan nyo na lang sa screen. Ni-research ko naman. Ipa-flash ko sa screen. Yan. Yan ang paborito namin sa Walmart. And meron din yan sa Kroger. Shoutout daw kay Boy Liptor and Shay of Laguna Beach, California. So, hello po dyan, ma'am and sir, sa Laguna Beach, California. Si Barilas, nagbigay siya ng suggestions for tax season next year, no? Dun sa DoorDash and Spark natin. I-log and ilista daw natin yung mga mileage natin. May app din siyang na-recommend for that. Sir, nililista ko naman manually yung mga naging mileage ko sa Spark and sa DoorDash yan. Since nag-start tayo. Kasi marami rin ang nag-suggest bukod po sa inyo na gawin ko daw po yun. Para makasave din tayo for the tax season next year yan. So, yan. Yan pa yung mga alamin natin. Yan pa yung kailangan natin matutunan when it comes to filing ng taxes dito sa US. At pinapa-shoutout ni Sir Barilas ang kanyang asawa na si Donna May. Yan. Hi po ma'am. At also sir, no? Next, si June Jaro. Nag-reply na ako sa comment niya eh. Sabi ko mukhang mukhang batang 90s din to. Mukhang magkasing edad tayo. Kasi kilala niya si Lea Orosa. Sabi niya hawig daw sila ni teens. So, chinek ko yung itsura ulit ni Lea Orosa. Well, some sort, no? May resemblance po sila. Tapos, pinapa-shoutout ni June Jaro ang kanyang sister na si Elizabeth Dam of Denmark. So, Ma'am Elizabeth, dyan sa Denmark, kamusta po kayo? Next, si JDUSRN. Ito yung nakaraang vlog natin, yung may video ako dito malapit sa amin, yung nag-aano sila sa grass, no? Sabi niya, land surveyors daw yun. Parang nagko-collect sila ng measurement data for future roadworks. Yun. So, yun. Salamat at nalaman ko kung ano talaga yung ginagawa nila. Salamat po sa comment at sa information na binigay nyo. Yan. And then, shout out po ulit, JDUSRN. Si Dios or Dios Delia. Shout out daw sa family niya sa Brisbane, Australia. Yan. Kamusta po dyan sa Australia? Kay Steven, kay May, and kay Megan. Yan. Tapos regular viewers po natin sila. Maraming salamat po, ma'am.
Si Roland, sabi niya pareho daw kami ng na nagdi-deliver sa amin DoorDash. Si Sir Roland taga Lloyd Minter, Canada. Ang tawag po sa DoorDash nila is Skip the Dishes. Yan. So Sir Roland, kamusta po? Yan, masaya. Ako nag-enjoy po ako sa ginagawa ko. And sana kayo rin po, no? Masaya rin mag-ikot-ikot. Marami kang nakikita iba't ibang klaseng lugar habang dinadala mo yung mga order nilang pagkain. Yan. So Sir Roland, salamat po sa pag-request nyo mag-shoutout. Ito medyo maraming tanong si Sir. Ito, si Eric B. Una, pinapa-shoutout niya yung family niya sa Seattle, Washington. And may tanong kasi siya, no? Sabi niya gawa daw ako ng vlog regarding doon kung meron kaming naging trials, obstacles, ups and downs habang inaantay namin yung pag-approve ng visa namin habang nasa Pilipinas kami. Tapos napansin niya, maayos naman daw yung buhay namin sa Pilipinas. Yun, daw yung nagpa-decide sa amin na yun, i-pursue yung American dream yun. So, sir, ayun, salamat po sa comment and sa mga question nyo. Yung trials and obstacles, honestly po, hindi namin siya tinitignan as trials and obstacles. Talagang tinignan namin siya as part of the process, no? Siguro kung meron man trials, obstacles, ups and downs, ang pinakamasasabi ko, yun po yung sa pag-aabang namin every month ng anong lalabas sa visa bulletin. Kung mag-current na ba ang aming priority date, kung magre-retrogress siya, or kung mag-move forward yon. So, yun lang po ang lagi naming inaabangan every month. Very anxious po kami. Pero when regards po sa pag-aasikaso ng documents, naging smooth naman po yung pag-aasikaso namin ng documents. Wala naman kami naging problema. And yung mindset po kasi namin, living in the present po kami that time. Kasi ayaw namin masyadong bigyan ng pansin yung ayaw namin bigyan ng too much stress, no, yung pag-aasikaso namin ng papeles. Basta kung ano man yung dumating, ano man yung oras na ibigay sa amin para maasikaso, ginagawa lang po namin religiously, no. Pero yun nga, if there's any ups and downs na naranasan namin, yun po ang pag-aantay namin sa visa bulletin every month. Kasi syempre, every month pinagdadasal po namin na huwag mag-retrogress. Alam po yan ng mga nurses dyan sa Pilipinas or sa ibang bansa na nag-aantay mag-current ang kanilang visa bulletin. Na huwag mag-retrogress kasi yun po ang lalong magpapadelay ng yung pagpunta mo dito sa US. So kami, yung 2.5 years na pinrases namin, naabutan din po namin yung retrogression. Nag-backward siya ng 2 years and then nag-forward ulit. And then every month, lagi kaming nagdadasal na sana mag-forward or mag-current. So yun po yung pwede ko pong masagot sa katanungan nyo. Yun na po yung pinaka-ups and downs or obstacles na na-experience namin when it comes to processing our application dito po sa US. Pahabol na sagot dun sa tanong ni Sir Eric. Na-realize ko hindi ko pala nasagot habang ini-edit ko tong vlog. So, ito yung maayos naman yung buhay namin sa Pilipinas at anong nagpa-decide sa amin para i-pursue pa rin yung buhay dito abroad or dito sa US. So, ang pinakasagot ko po dyan, sir, is nagkaroon po kasi kami ng opportunity magkaroon ng permanent residency status as a family. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, as a family. So, ginrab po namin yon kasi hindi po lahat na nagkakaroon ng ganitong opportunity, no? Ang dami pong nagkakandara pa, ang daming gustong magkaroon ng ganitong status dito sa US. Even, alam nyo naman po, abroad or sa Canada, di ba, nagiging issue na rin po yung maging permanent residency status ka, kaya maraming napapauwi sa Pilipinas. Tapos, yung buhay naman po namin sa Pilipinas, hindi naman po namin completely iniwan, no? May mga pa rin po kaming inaasikaso ron until now. Pinag-usapan naman po namin ni Tinsian with the help of our parents-in-law rin po sa Pilipinas. May daily po yung communication namin when it comes yung mga naiwan namin doon. So tuloy-tuloy pa rin po yun.
It's just that na kinuha lang po talaga namin yung opportunity na to na hindi nabibiyayaan ang karamihan, no? So napaka mapalad po kami, napaka thankful po kami sa opportunity dumating po sa pamilya namin. And of course, yung future po ni Pixar. Kaya future po ni Pixar meaning paglaki niya po, pag independent na siya, may mga options din po siya sa kanyang magiging desisyon, no? Kasi eventually po, syempre, ipupursue rin namin po yung citizenship. So, pag dumating yung time na citizen na po kami, mas maganda po yung magiging options ni Pixar paglaki niya po. So, ayun, I hope nasagot ko po yung tanong nyo. And yun, salamat po ulit sa mga comments and pagpapa-request nyo pong mag-shoutout. Si Jiv or JRAYF, yan, sabi niya napalabas daw sila ng Indiana, no? Napapunta sila sa Gateway Art doon sa National Park sa Missouri, yung pinuntahan natin recently dahil daw nakita nila yung mga vlogs natin. Ayun. Tapos yung social media, yan ng ating album ng memories. Totoo po yun, sir, dahil kaya po rin po tayo gumagawa ng vlogs in the first place para po pagdating ng araw, when we look back, lahat ng mga pinaggagawa natin before dito sa US and even sa Pilipinas, meron tayong panunuorin at yun, mag-reminisce yan. Katulad din po ng maraming viewers natin na nagsasabi sila na nakaka-reminisce sila ng kanilang first moments dito sa Amerika, no? Kaya sa pamamagitan ng vlog namin. So, Sir JRAYF of Indiana, kamusta po sa inyo? Si Christine Fernandez, ito po, family po silang nanonood sa atin. First po si Jiro Fernandez, taga-subaybay po natin, ang kanyang father, at ang kanyang anak na si Lucas. Naalala ko po si Lucas, siya po yung 7-year-old na nagpapa-shoutout. So, shoutout po ulit sa inyo, Sir Jiro and Lucas and Ma'am Christine Fernandez. And may tanong din po si Ma'am Christine kung magkano po ang renta namin dito sa bahay. Ang renta po namin is $950 per month. Meron din po kaming inanong renters insurance. May binabayaran din po kaming yung trash every month, $25. So, kung i-add mo po yun, parang aabot na rin po ng 1,000 plus per month, no? So, yun po yung sagot ko po sa katanungan nyo in regards to the monthly rental. Pinapa-shoutout din po ni Ma'am Christine ang Carly Foundation Hospital or Carl Foundation Hospital. Lalo-lalo na daw po sa staff ng CT9B Neuro. Yun, doon po naka-assign si Ma'am Christine. So, Ma'am, maraming salamat po sa inyong family, kay Sir Jiro, kay Lucas sa pag-support sa vlog, and ingat po kayo lahat dyan palagi. Si TZUU. Okay, TZUYU na lang. Yan, ang hirap i-pronounce eh. Nagpapa-shoutout siya. Napanood niya daw po kasi tayo sa TikTok. By the way, may TikTok din po ako pero hindi po ako ganun ka-aggressive mag-post ng mga content po sa TikTok. May mga videos ko po doon is mga luma. Meron akong isang recently pinost. Yung kaka-deliver lang natin sa DoorDash yun. Pero sa mga curious, may TikTok account po ako. Ang pangalan po ng TikTok ko doon is Jump5. Yan, pa-flash ko na lang po sa screen. Baka gusto nyo rin po i-check. Pero yun, mga lumang videos na po karamihan yung nandun. Okay, ang last na nagpapa-shoutout si Eddie Rodriguez. Sabi niya, nakikita niya daw yung excitement namin sa pagta-travel. Tulad daw nila noon, yun. Tulad din na sabi ko kanina, marami pong nakakapag-reminisce po sa amin sa pamamagitan ng videos. Kaya yun, na-enjoy po nila yung vlogs natin. At yun, nagpapasalamat po ako doon dahil sa suportang binibigay nyo. At sabi niya, shout out sa amin, fellow Illinoisian. Yun ba ang tawag pala sa mga taga-Illinois, no? Illinoisian. So, Sir Eddie, salamat po and keep watching our vlogs lang po. So, natapos na natin ang ating mahabang listahan. Yun muna ang ating shoutout for this vlog.
Sa susunod na lang po ulit yung mga iba. Kung may na-miss out po ako, pasensya na po kayo. Paki-comment na lang po ulit. Tinatry ko po as much as possible lahat makalap lahat po ng shoutout request nyo para po mabanggit po natin sa mga vlogs. Anyway, mahaba na ulit ang ating vlog na ito. See you po sa susunod na vlog. Maraming salamat po.